Sirs, why of all profession ang napili niyo maging chef? Kasi I keep wondering, kasi most of you come from mga exclusive schools. Mauna na po ako. Bilang. Ako po talaga, as far as I can remember, gusto ko talaga yung pagluluto. At para sa akin, pinili ko siyang gawing career profession ko dahil iniisip ko, it was so natural na magiging sobrang madali para sa akin yung trabaho ko. And I think being from Bacolod, medyo laid back kami doon, the easier the better for me. And soon I found out talaga na it was my calling dahil nung nag-open ako ng restaurant ko na eventually, bumabalik sila para kumain. That means tama yung ginagawa ko. So, it started with that. From a very young age, it was really something I really like to do and it became something that I love to do to this day. Ayun. Ako naman po, since bata pa ako, sobrang kong masaya pag nagluluto ako. And parang nasasaya din ako pag meron akong napapasaya na ibang tao through my work. Cooking is one of those professions na you will actually have instant gratification. Kasi kung ano yung pinaghirapan mo na luto, may kita mo agad yung resulta. Kung may kita mo na masasayahan yung kumain ng food mo. So, for me, cooking actually is not work. It's fun. It's happiness for me. Si chef. Ako naman, tatlong reasons. Una, yun ang way, yun ang when I express myself is through cooking. And I like to please people through food. Hindi ako magaling kumanta, hindi ako gumaling sumayaw. So, pero magaling ako magluto. So that is my self-expression. Third, yung nanay ko kasi, mom, no offense yung nanay ko kasi hindi siya magaling na kusinera. Doktor siya. Pero magaling naman siya na doktor sa mata. So, wala siya palagi sa bahay. So, yun, na-frustrate ako. Sabi ko, ika-career ko na to. So, yun lang po. Bago ko ibigay ang microphone kay Ian Fariñas ng tonight, who according to her children, is the best cook in the world. Eto, may tanong si Salve. Assist ng Philippine Star ngayon at PM. Actually, tanong to ni Tita Erte. Pinapatinong niya sa mga chef kung gaano ka-lucrative yung job. Depende. Pag noong nagtrabaho ko sa Australia, lucrative, no? Nagtrabaho ko sa Australia, muchacho ka talaga dun. Sundalo ka. And then kasi you have to earn your stripes eh. Kailangan ka magsimula sa baba para umabot ka sa executive level. And then yun, pag ready ka na magtayo ng sarili mong restaurant, tsaka kung masarap ka magluto, I think lucrative. Kasi pinupunta ka ng tao. Pero minsan, hit or miss eh. Yun, kung masarap yung pagkain mo, lucrative, yes. Ako naman, I think in any career, job, or if you really love what you do, I don't think it matters if it's lucrative or not. But personally speaking, I own a catering business. I have several restaurants. If you're gonna ask if it's lucrative in terms of financially lucrative, yes and no. Because it also takes maraming sakit din sa ulo yan, yung restaurant. So kung hindi mo talaga mahal yung ginagawa mo, you're not gonna survive and you're not gonna make it good. In any field, regardless kung pagluluto ba yan, o pag-doktor, pag-businessman. Pero kung happy ka sa ginagawa mo, eventually, magiging lucrative siya for you. Si Chef. Ako po, from the point of view na ako ngayon nag-hire na ng tao, lucrative po siya because I think by next year,
ang mga pagiging chef as a career will actually rival na nursing sa Pilipinas as the next big resource. Bilangin nyo lang po, siguro 10, 15 years ago, wala pa halos culinary schools. And as you can see now, sobrang dami na, saturated na actually market with culinary schools. And now, jobs that are offered are mainly looking for mga F&B personnel, mga chefs. Sila na ngayon yung pumupunta sa Singapore where there are mga openings sa mga 3,000 jobs sa mga hotels doon, Middle East. To be a skilled worker now is very lucrative. So, it is very encouraging dahil nung time ko po, nung nag-start ako, unheard of pa yung culinary school. I had to go to the States para mag-aral lang ng culinary arts. And this was in the 90s. So ngayon po, it's nag-set na po ng pace yung mga chefs na mga Filipino na umuwi dito, nag-start ng mga negosyo, became role models, and became people that these young chefs look up to now. So it is also very important na we do them the justice by helping them, by being encouraging mentors to them. Kasi marami po sa amin pumupunta ng mga chef schools, nag-i-intern. So it's our way of giving back to them as well. So yes, lucrative. Very, very lucrative. Ngayon, ito si Ian Fariñas ng People's Tonight. Kay Juday, pakisagot din daw yung tanong. Kasi di ba, alam naman namin lahat may kang magluto, nag-aral ka ng culinary din, and naka-ilang restaurants ka din, di ba? Opo. Parang feeling ko mas lucrative ako sa pag-arte. Parang mas nandun na yung ano ko. Yung sa pagtatayo po kasi ng restaurant, para sa akin hindi naging madali. Kasi parang hindi ako nagkaroon ng masyadong time na matutukan yung mga negosyo ko. Naging ano ko siya, parang naging stress reliever ko, yung pagpapatayo ng Carabana, yung Kilimanjaro, kasi binili ko na lang siya ng as-is na siya. And then eventually, I realized na ang pagtayo ng restaurant, hindi siya yung basta ka lang parang bibili ng RTW, tas okay na. Hindi, kailangan tutukan mo siya. Parang bata, kailangan alagaan mo, kailangan dinidevelop mo. Kaya ako nag-culinary kasi parang I felt na yung kaalaman ko sa pagluluto, hindi pwedeng hanggang dito lang. Kailangan sumasabay ka rin sa agos ng panahon pagdating sa mga restaurants na pumapasok. Especially ngayon, ang competition talagang very stiff. Kaya sabi ko, pabubutihin ko na lang yung appetite ko. Kakain na lang muna ako bago ko simulan magtayo ng ibang negosyo. Kasi maayos naman yung bakit ako papasok sa isang negosyo hindi ko masyadong alam. Aalamin ko muna. Pag sigurado na ako, tsaka ko siya papasukin. Kasi mas masakit sa puso yung nalugi ka ng wala kang laban kaysa yung nalugi ka ng kaya mo naman pero hindi mo lang nagawa. So, mag-aaral pa po ako. So, hindi ka naman nadala? Ay, hindi. Not at all. Hindi talaga. Parang it made me actually realize na mag-aral ka pa, Juday. Hindi sapat yung boka ka lang ng boka para pumunta yung mga tao sa restaurant mo. Napapunta mo nga sila pero hindi mo sila napabalik. Ang importante, napabalik mo sila. Since yung hilig mo yung pagluluto and yung nag-culinary ka, so how does it feel to have your own, sabihin na natin, cooking show, kahit hindi ko alam kung nagluluto ka dito or magluluto ka rin. How does it feel to have this kind of show compared to dun sa regular na shows na binibigay sa drama, talaga na acting pieces talaga? It's a dream come true. Sa totoo lang po talaga. Never kong naisip nung pinapanood ko pa ang Junior MasterChef Australia, even the MasterChef na original series. Hindi ko naisip na makakarating siya dito sa Pilipinas. Kasi parang inisip ko, meron ba talagang sasali ng mga Pilipino kung sakasakaling makarating dito ang franchise ng MasterChef? And nung in-offer sa akin, nung sinit down ako nila Tatay Loren, logo pa lang, naluha na ako. Kasi pinapanood ko siya fan na fan ako ng show na ito kinakabahan ako kasi hindi naman po ako host. Ang alam ko lang magmemorya at umarte, makipag-away sa eksena,
pumunta sa set ng ready na akong umarte. Ito, kailangan dumating ako sa set na handa ang emosyon ko sa pakikipag-usap sa mga bata. Handa rin ang emosyon ko bilang nanay para i-encourage sila every time na may mga times na, halimbawa, naiiyak sila pagka meron silang hindi nagagawa. It's a different experience. Parang, for me, it's a learning process para sa isang taong kagaya ko na umaarte mula bata pa lang. Ang pagiging host, para akong nagka-college. It's a different world. It's ibang klaseng mundo po talaga ito para sa akin. Kaya kinakabahan talaga ako kasi alam kong oras na ipalabas to, may mga taong matutuwa, may mga bibilib, may mga tao din hindi mo naman maiiwasan. Babatikusin at babatikusin ka talaga. Handa naman po ako doon dahil parang buong buhay ko naman naranasan ko na yan. So, it's an adventure and it's a privilege na ibigay sa akin itong show na to dahil hindi ko naisip na marami namang artistang chef hindi lang ako. Hindi pa po ako chef. Pero ang pangarap ko someday, pag tinawag ako, Chef Judy Ana. Curious lang, Juday. Anong sinabi sa iyo nila Direk Lauren when they offered you? Paano nila justify yung pagbibigay ng ganitong klaseng show sa iyo? Tinanong muna po nila ako kung handa na ba akong bumalik sa trabaho kasi initially... Kasi parang comeback mo sa TV, di Opo, ba? ang plano ko po talaga, mga isang taon pa, nang magwa 1 year muna si Lucho bago ako talaga bumalik sa trabaho. Yan talaga po ang plano ko. Nabago po ang ihip ng hangin nung nakita ko na ang Junior MasterChef. Hindi naman, wala masyadong mahabang usapan. In fact, we had a lunch meeting. Nung araw na yun, sumagot din ako, yes, I'll do it. It's not a hard decision to make. It's something na impulse na, sige po. Kasi sa bawat proyektong tinatanggap ko, pag naluha ako at naiyak ako sa eksena o sa script na binabasa ko, maganda siya para sa akin. Ito, logo pa lang ng arena sa TV, naiyak na ako. So, ibig sabihin, gusto ko siya at mahal ko na yung show nung pinakita pa lang sa akin. So, talagang excited ako. Ako yung nangungulit. Direct, mag-uumpisa na ba? Ano pong nangyayari? So, hindi mo na kinonsulta si Ryan? Nakalimutan ko ang consulta. Ganun ako ka-excited. Yung, oo nga pala, may asawa ko. Kailangan ko muna i-consult sa kanya. Pero sa parte naman na yun, alam naman ni Ryan na nakikait naman siya, nanonood din pag pinapalabas sa TV ang Junior MasterChef. Alam niya. So, alam niya na passion ko din talaga ang pagluluto. With regards dun sa offer, ang sinabi lang po nila tatay sa akin, nakikita lang din since meron akong culinary background and kakapanganak ko lang, parang swak na swak din ng mga bata ang ihahandle ko. So, sa show, is akong butihing host at ina at the same time. Kapag meron akong 6 na pong anak sa show na ito at meron akong 3 mga kuya na ginagabayan ako sa bawat sinasabi ko, sa lahat ng mga kailangan sabihin sa mga bata. Yun po. Thank you. Thank you, Juday.